Welcome back mga paps, balik tayo sa ating DA64 DIY no? Matagal-tagal na rin tayong hindi nag-DIY. Actually marami tayong videos, hindi lang natin nagawa na i-edit no. At ang ating video ngayon ay tungkol po sa ating rear wheel bearing no. So actually nung unang mga videos natin na check na natin to na may problema yung ating bearing. Kaya dinala na natin sa shop para doon na natin ipagawa dahil wala tayong kompletong gamit para ipagawa ito. In-anticipate natin kasi na posible matigas na ang bearing tanggalin dahil sa kalumaan ng ating sasakyan. Kaya ito, subaybayan po niyo. Dito naka-lift up na siya at tinanggal na ang gulong at tatalian na tong kanyang brake cylinder para hindi po tumagas at humigop po ng hangin. Kasi po kapag humigop na yan ng hangin, magbi-bleeding na naman po tayo ng ating brake. Kaya po ito po ay isang prevention para hindi po makahigop ng hangin ang ating brake system. At ang hose naman ito ay inipit na para hindi lumabas ang fluid. Unang ginawa ng mechanic po dito ay binaliktad po niya yung brake drum natin para maging tool po para mag-pull out ng ating axle. Kasi expect niya na malambot po ang ating bearing i-pull out. Ito po kasi yung pinaka-basic na pag-pull out ng ating axle kung malambot. Kaya nga nilagay niya muna ng mga nut na hindi naman nakadiretso sa loob para may space na gumalaw ang ating brake drum pagka pinalo. Yan, ganyan. So ang nangyari kasi matigas, ginamitan na ito ng martilyo at pinupok na yung brake drum palabas para mapilit yung axle mailabas kasi humigpit na talaga yung bearing natin doon sa loob. Wala kasi silang impact tool na pangbaklas nito na pang maliit. Ang available po sa kanila ay pang EUV saka SUV, wala pang sedan. May play na. Makikita din natin sa bearing mismo no, na parang may sunog na siya. Ang grasa niya parang nasunog sa init no. At kaya yun ang dahilan na kumapit ito sa loob ng ating bearing housing. Habang nakabaklas na nga po itong ating axle, chinek na rin natin dito ang ating housing no, ng axle o bearing, para makita natin kung may mga tagas ba o may pumasok bang tubig dito sa loob. Sa tingin ko wala naman no. At sa pagbalik natin yan, lalagyan din natin ng silicone gasket para sigurado tayong walang papasok na tubig. Ito naman ang kanyang ABS no, sensor para po sa automatic braking system. At lilinisin na lang natin to bago ibalik sa kanyang posisyon. Makikita nyo na may nakadikit na parang mga buhangin no? Yun po ang dumikit na mga metal no? Na maliliit galing sa buhangin. Magnetic kasi ito. At lilinisin na rin natin itong pinaglalagyan niya. Ito po yung sinasabi ko kanina na inipit po natin ang dulo ng hose para hindi po lumabas yung brake fluid no. Yan, nakaipit ng vice grip no. Sa kabila naman medyo mas mahirap tanggalin no, kasi hindi na kinaya ng pukpok. Kaya ginamitan na natin ng diskarte. Nagbili tayo ng US na bolt at nilagay natin doon sa bandang likuran ng axle. At pinatapat natin para itulak siya ng bolt habang hinihigpitan natin. Dapat yung bolt na yon ay kasyang-kasya po doon sa pagutas po ng kanyang drum cover para ma-bolt po natin siya doon. At habang tinuluwagan natin, itutulak niya itong axle kasi hindi na talaga natatanggal sa kahit anong palo no. Ang tigas talaga.
So diskartehan na lang to talaga. Yun, so nag-recommend tayo sa mekaniko na ganun ang gagawin kasi tinitingnan ko palo na siya ng palo doon sa ating brake trap at hindi naman gumagalaw. Kaya ganyan ang tirada natin, no? Ang iniisip ko kasi baka mabiyak na yung ating brake drum sa kakapalo. Madagdagan pa yung ating gastusin nito. So ganyan, habang niluluwagan natin yung bolt na nasa loob, tinutulak naman ito yung axle palabas. Tako nagkabahan. Tarasoy. Kailangan US bolt para di masira. Dewey nga puller mas sir. Dili ka ko noy. Di masigo. Sigo. Sir palitan nakagiro na O yan. Easy. Easy pa rin ko eh. Sisangit na. Sisangit ang bolt. Dali rin eh. Ano sir ba? Kami harap tayo pinukpukay. Gani no. Balagay ko di matangga magpon yung bondo. Okay. Okay, laway na. Ano siya? Butangan kaya po sealant to. Oh. Ato ba tawag ko sir? Okay na. Ah. Master. Ang Ayan, so dito pinalagyan na natin ng silicone gasket po yung yung likod ng drum cover para walang makapasok talaga na tubig doon sa ating bearing at hindi masisira kaagad. So ayan, papatapos na po ito at hindi ko na po mapakita sa inyo kung paano niya tinanggal yung bearing doon sa kanilang hydraulic puller kasi nasa loob, hindi tayo nakapunta, no? So yan, kabilaan po yan, nilagyan ng silicone gasket para hindi makapasok ang tubig sa ating axle. So yan mga paps, Lods, sana may napulot na naman kayong additional na idea kung paano mag pull out ng ating axle at wheel bearing. At sa mga baguhan dyan, paki-subscribe na lang po sa ating channel at sana ma-like nyo at ma-share sa ating mga kasamahang driver o may-ari ng mga sasakyan. Sa sunod na video, adbangan nyo, marami pa. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Bye bye.